Heto na po mga kaistorya ang balitang pinaka-hinihintay na malaman po ng lahat. Hindi na po nakatiis, hindi na po nakapagtimpi ang Amerika sa ginagawa pong pangwawalang hiya sa atin ng China. Sila po ngayon mga kaistorya ay magpapadala na po ng mga high-tech, mga mabibilis na mga barko sa bansa natin para po sila na mismo ang magpapatrolya at magbabantay po sa West Philippine Sea. Itong gagawin na ito ng Amerika mga kaistorya ay nakakasiguro po tayo na hindi po yan kakayanin o ni susubukan man lang na palagan po ng China. Well, siguro magsasalita sila, kukontra sila through verbal. Pero yung haharangin nila, babawalan nila, ibubuli nila, iwawaterkano nila yung mga barko ng Amerika, nungka nagagawin nila yan dahil umiiwas po ang China mga kaistorya na direkta po na makainkwentro nila ang Amerika dahil ang totoo naman talaga takot po sila sa Amerika mga kaistorya. 4 daw po ito mismo mga kaistorya na mga barko na ipapadala ng Amerika para magpatrolya sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Bilang yan po mga kaistorya ay commitment nila sa Mutual Defense Treaty po natin sa kanila. Well, sa totoo lang naman mga kaistorya kasi itong gagawin ng Amerika ay hindi lang tayo ang makikinabang dito kundi sila na rin mismo. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon mga kaistorya. Paki-share po at paki-like para po malaman ng ating mga kababayan ang magandang balita po na ito. Ipakita ko na sa inyo ang atin pong mga references. Ito po yan mga kaistorya. Ito po ay balita ng mainstream. Ang sabi po dyan, ipakita ko muna nga ito pong ito. Illustration nila. US Coast Guard magde-deploy ng mga barko sa West Philippine Sea. Wow! Di ba gustong-gusto ninyong malaman yan mga kaistorya? Maraming ang nagtatanong, asa na ika ang Amerika? Itong kanila pong caption. Kinumpirma ni US Defense Undersecretary Elbridge Colby na magpapadala ang Estados Unidos ng 4 na Sentinel-class fast response cutters. Mabibilis to ng US Coast Guard sa Pilipinas upang umalalay sa bansa sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Literal West Philippine Sea po ang binanggit. Ito'y kaugnay ng tungkulin ng Amerika sa Mutual Defense Treaty nito sa Pilipinas. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga kaistorya na hindi tatalikuran ng Amerika ang Pilipinas. Hindi kagaya ng ginagawang panakot sa atin ng mga pro-China na baka daw po ibuyo lang tayo ng ibuyo, itulak lang tayo ng itulak ng Amerika pagkatapos ay iiwanan tayo sa ere kagaya ika ng ginawa nila sa Ukraine. Ako naman mga kaistorya, yun po ay aking kinukontra yung mga pahayag na yun ng mga pro-China kasi sabi ko nga ito po ay mga kaistorya, real talk po ito at katotohanan itong sinasabi kong ito. Ang Ukraine po ay wala pong Mutual Defense Treaty po sa Amerika. Meaning, hindi nila pwedeng obligahin ang Amerika, mga kaistorya, na tulungan sila. Ang gagawin lang nila, na gaya nga ng ginagawa ni Zelensky sa Amerika, ay nakikiusap sila. Nagmamakaawa sila ng tulong sa Amerika. Samantalang tayo, may Mutual Defense Treaty tayo sa Amerika, obligado ang Amerika mga kaistorya na tayo po ay kanila pong sakluluhan sa problema po natin dyan po sa West Philippine Sea. Ayusin ko muna po itong umiingay para hindi po kayo madistract mga kaistorya. Okay, tuloy po tayo. Ngayon, ito po mga kaistorya, ang mismo pong balita po ng gobyerno natin. Medyo palakihin ko nga ito ng konti. Teka lang, maghanap nga ako ng medyo mas malaki na kwan ito. No, yun na yun. Sige, i-play po natin. Pakinggan ninyong mabuti. 4 na fast response cutter ang bahagi ng rotational deployment ng Estados Unidos sa Pilipinas. Ayon kay US Undersecretary of War for Policy Elbridge Colby, ang mga barkong ito ay magsisilbing katuwang ng Philippine Coast Guard para magpatrolya sa West Philippine Sea sa mga isinagawang maritime cooperative activity sa mga nakalipas na buwan. Naging kalahok na ang mga barkong ito ng US Coast Guard. Tiniyak din ni Colby ang patuloy na suporta ng US sa Pilipinas pagdating sa resilient infrastructure at operasyon ng siyam na EDCA site sa bansa. Here in the Philippines, our alliance is undergoing a historic modernization rooted in profound mutual respect. This is not a one-sided partnership. The Philippines is stepping up, taking the lead to defend itself, and investing more to modernize its military and Coast Guard. Hindi rin umano iniiwan ng Estados Unidos ang Asya. Okay, sandali lang. Tatanungin ko po kayo.
Alin ang mas pipiliin ninyo? Amerika o China? Ito minsan ko lang naitanong. Anong pipiliin ninyo? Demokrasya o komunismo? Kung ako naman po ang tatanungin ninyo, mas pipiliin ko ang Amerika dahil yan po mga kaistorya ay demokrasya. Bakit nga, Juan Historiador? Anong dahilan bukod sa demokrasya? Kasi po mga kaistorya, ang Amerika ay talaga pong kakampi, kaalyado natin, tagapagtanggol natin, at ang Amerika, kagaya po ng binanggit kanina dito sa video, tayo po ay tinutulungan nilang lumakas at ma-modernize po ang Armed Forces of the Philippines, maging ang Philippine Coast Guard. Ang China ba, tinulungan nila tayo na mapalakas ang Armed Forces po natin? Maging ang Coast Guard natin? Hindi. At hindi nila yung gagawin. Dahil siyempre, mga kaistorya, ayaw ng China na magkaroon tayo ng kapasidad, ng kakayahan po na labanan sila. Ano ho, mga kaistorya, kung ang pag-uusapan ay yung mga kagamitang, mga armas pandigma, ano ho, hindi ang gagawin ng China at proven niya na di kagaya unang-una na ng Amerika. Okay, tuloy po natin. Sabi ni Colby, ang presensya ng US sa rehiyon ay nakabase sa disiplinado at kinakailangang strategic prioritization. We are replacing the hollow, merely symbolic engagements of previous decades with a formidable, resource-backed posture calibrated to actual structural reality. Binigyang diin naman ng US official na kinakailangan pa rin ng kanilang mga partner nation na pagtuunan ang sariling modernisasyon para sa pagdepensa sa teritoryo. Tama. Our priority is to field a fully operational, resilient architecture of denial defense stretching along the First Island chain. Yet this defense architecture cannot rest on American shoulders alone. Bahagi ng pagbisita ni Colby sa Pilipinas ang courtesy call kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Palasyo. Kasama si Assistant Secretary of War for Indo-Pacific Security Affairs, John No. We have a lot of U.S. visitors, U.S. officials coming to the Philippines on a regular Matatas na opisyal ng Amerika, no? basis. And we will have more of that in the coming months and I guess in the next year or so because of the many things that we're doing. We have the economic ties, we have the defense. Okay, actually hindi lang po yan pang sandatahang lakas, hindi lang yan pang security, ano, baging sa pang-ekonomiya, ano, mga kaistorya. Ngayon, ito pa, dagdagan pa natin, ano. Ang sabi po ni US Secretary of State Marco Rubio, we're committed to supporting our treaty partners, meaning hindi lang Pilipinas, kundi mga kaalyadong bansa nila. We're not going to abandon our allies. Hindi namin aabandonahin, iiwan, ano ho, ang mga kaalyado naming bansa. We've made that abundantly clear. Ito yung sinasabi ko kanina na makikinabang din sa atin ang Amerika. Why? Alam naman natin na ang China ay kalaban nila sa pansiguridad na usapin at kalaban nila mga kaistorya sa trade at sa ekonomiya. Di po ba mga kaistorya? Kapag hinayaan tayo ng Amerika na bulihin lamang ng China at makontrol ng China, ay malaking kawalan po tayo mga kaistorya sa Amerika. Ang laki-laki ng pakinabang sa atin ng Amerika. Kaya dapat lang din naman na makinabang tayo. Ito din yung sinasabi ko noon pa na malaki ang pakinabang ng buong mundo sa foreign policy ngayon ni PBBM kasi lumakas ang presensya ng Amerika at ng mga kaalyadong bansa ng Amerika dito po sa Indo-Pacific region. Hindi lang po South China Sea. Pag Indo-Pacific region, mula po yan dyan sa Pasipiko sa may Africa hanggang dyan po mga kaistorya sa West Pacific. Ano ho, dyan na po yan mismo sa may kontinente po ng Amerika. Ganyang kalawak ang Indo-Pacific mga kaistorya. Maging yung trade route sa mga karagatan na bigyan po ng proteksyon, ano ho, mga kaistorya. Dahil nga po, tumibay po ang posisyong pang-militar ng Amerika at ng mga kaalyadong bansa ng Amerika, ano ho. Kaya maraming nakikinabang ngayon sa Pilipinas, sa totoo lamang po, mga kaistorya. Okay, dito po tayo. Ang sabi dito, ito kasing balita na ito na magpapadala ang Amerika ng 4 na barko sa Pilipinas para magbantay sa West Philippine Sea. Ang naunang balita, resulta yan ha. Ako, ito ang tingin ko, resulta po yan ng pagbisita ng mga opisyal ng Amerika dito sa Pilipinas matapos nilang kausapin si PBBM. Ipalagay ko yan yung resulta ng commitment nila sa Mutual Defense Treaty. Ang sabi dito, Marcos Jr. meets Rubio in Malacanang reaffirms deep ties between PH, US,
Ito yan ha, Marcos. Hindi ko na ulitin yung title ha para di tayo maging redundant mga kaistorya. Ito yan pasadahan natin. Robio also recognized the enduring deep ties between the United States and the Philippines, which he described as a partnership that is often growing. And in light of recent events, I think more important than ever, so we're glad to be here today to reaffirm that relationship and our commitment to the US-Philippines relationship. MDT po yan, Mutual Defense Treaty. Ito pa isang maganda balita. Pumasa na po sa third and final reading po sa Senado, mga kaistorya. Ito pong isang batas na magpapalakas sa Philippine Coast Guard natin. Uy, mapapawaw ka dito ha. O papalakpakan ko dyan ang mga senador po natin. Mga kaistorya. Pumasan, sabi ko na nga ba, nakapasa sa second, natural ka ako, papasa yan sa third reading. The Senate passed on third reading Tuesday a bill strengthening and modernizing the Philippine Coast Guard. Pagpapalakas at pag-modernize sa Philippine Coast Guard ito. Senate Bill number 2116 or the revised Philippine Coast Guard Law seeks to expand the PCG authority in maritime safety, security, and defense while aligning its ranks, benefits, and pay, pati mga sweldo nila, itataasan. Pati mga benepisyo nila, pati yung sakop ng kapangyarihan nila with those of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police. Following the measure's passage on third reading, Senior Deputy Majority Leader Senator J.V. Ejercito recognized its members amid tensions in the Philippine waters. We cannot overemphasize the role of the strong and dedicated men and women of the Philippine Coast Guard. With their limited resources and their lives on the line, they courageously patrol our coastlines and ensure that our maritime laws are implemented. Similarly, Senate Committee on Public Services Chairperson Senator Raffy Tulfo highlighted the bill's strengthening of the PCG is well deserved. If they are willing to sacrifice their lives for the flag, the state should reward them with adequate protection, proper salaries, and full recognition. Tama lang mga kaistorya. Senator Mark Villar, kudos dito ngayon kay Senator Mark Villar, likewise supported the measure's passage, noting the PCG's growing needs, which Republic Act 9993, the law that established the PCG. Sabi ni Kiko Barzaga, noong siya ay congressman pa at di pa po natatanggal na, nanawagan siya na i-abolish na daw ang Philippine Coast Guard. Anong klase yan? Diyan mo makikita kung kanino pumapabor di ba? Sa China, bakit mo i-abolish ang Philippine Coast Guard? Ay ang Philippine Coast Guard, yan po ang first line of defense natin. Sa karagatan natin, yan ang unang-unang humaharap sa China bago po mga kaistorya ang Philippine Navy natin. Pagkatapos gustong ipa-abolish ni Kiko Barzaga, anong klase yan? Baka Pilipino ba ang ganyang utak? The evolving times merit updated legislation that answers the current demands and challenges faced by members of the Coast Guard. The vast and highly porous maritime borders of the Philippines, porous nga kasi, di ba? Necessitate adequate manpower, kulang pa talaga sila sa manpower. Tao, that will support efforts to maintain national security and public safety. The Senate also approved on third reading Senate Bill number 70 or an act amending the urban development. Di ko na ito babasahin. Well, kung masasabi ko lang, maraming salamat. Kudos. Palakpakan natin, mga kaistorya. Yan po ang mga magagandang balita, impormasyon, komentaryo, kritisismo, opinyon, reaksyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Paki-share naman po mga kaistorya at paki-like para malaman ng ating mga kababayan. Mahalin natin ang Pilipinas bago ang China. Pilipino tayo Ano man ang mangyari sa Pilipinas, damay-damay tayo mga kaistorya. Tayo rin ang kawawa kung mapapahamak ang Pilipinas, di po ba? Okay, maraming salamat sa inyong mga sulit kaistorya sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po higit kanino man sa atin pong Panginoon. Di ko na ito hahabaan pa mga kaistorya. Actually,
12:51 na ngayon ng madaling araw. Nagbablog pa ako para mabigyan ko lamang kayo ng mga updated na balita. Ano? Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamalasang bayang ito ang bansa nga Pilipinas. Pasensya na medyo mahina ang boses ko, di ko kasi pwedeng lakasan. Madaling araw na kasi ayaw ko makabulaw sa kapitbahay. Ano po? Salamat po.